Hello everybody! Welcome to the Medyo Serious Talk Show with me, Red Oliero. And today is a historic day dahil ngayon relevant ang ating guest. Hindi po tayo late or hindi tayo sobrang aga ng isang taon. Ladies and gentlemen, Pride Month ngayon and we have the chairperson of Baghari, Reyna Valmores Salinas. Ma'am, welcome. Hello, magandang araw. Thank you for having me. The pleasure is ours. It's Pride Month. Okay, so ano natin, andito I think I consider myself an ally. I don't think takot ako sa mga sa rainbow, hindi ako wala akong problema diyan. Pero I always try to kind of like open up a very how do you say this, parang hindi mo naapakan yung stigma type of conversation para to open it up and try to tell these other people na, alam mo yun, it's fine, walang problema and everything, okay. So, isa sa mga pinaka-annoyance ng mga tao ngayon, LGBTQIA++, naiirita sila, parang dami ng letters, parang dami ng ganun. Pero wala tayong problema sa NDRRMMC, di ba? Hindi natin can-question yun ever, di ba? Pero, LGBTQIA+. Okay, iaano ko to, as a good ally, tatry ko lesbians, gays, bisexual, trans, Okay. queers, doon natapos ang aking expertise. Okay. Ang I. No problem. I intersex po. Intersex and Oo. asexual, sang A. Asexual. Okay. Tama. Ano pala ako, one Oh, not mistake bad. lang. Oo. Not bad, di ba? For a tawag doon, Filipino raised and quite homophobically raised culture sa aking why do you think there's irritation amongst the other people just because nagdadadag kayo ng letter? Try to be more welcoming. Well, first of all, na-mention niyo po yung culture. Di ba, ang kultura sa Pilipinas, kung sasabihin natin siya, ito ay patriarchal. Mababa ang turing sa kababaihan. Pero, if you dig deeper, ang tinutukoy natin, mas mataas ang tingin sa mga lalaki. Pero hindi lang lalaki, kundi lalaking macho. Yung mga nag-fulfill sa stereotype ng lalaki na matipuno, matapang, malakas. Ang mga kababaihan daw mahihina, dapat sunod-sunuran sa mga lalaki. But indirectly, sinasabi rin natin, halimbawa, ang mga lalaki na hindi sumusunod sa stereotype ng pagiging lalaki. Yung mga lalaking malumanay. Or even yung mga kababaihan na matipuno or matapang. Oo nga. Diba? Or even sa ina-ascribe na kung ano yung normal, pagmamahalan daw ng lalaki at babae. Paano kung may lalaki na nagkagusto sa kapwa niyang lalaki? Or babae sa kapwa babae? Automatic meron ng stigma sa atin. So yun yung culture dito sa Philippines. Mababa ang turing sa kababaihan at sa LGBT community. Tawag doon, so we've had previous guests before. Last season, we had a priest, we had a representation of of Philippine women here and everything. And yung discrimination against other genders, lalo na kung hindi ka lalaki, macho ka, at hindi ka naka-leather jacket at tumatumbling at namamaril ka. Tawag doon, for some reason, it's frowned upon. Na ako, honestly, even sa sarili kong gender, dahil I appear na nagsusot ako ng damit na hindi maangas, 'di ba, or something like that, or pag ako if I do stand-up comedy, nagrereklamo ako about certain issues, ang usual na sinasabi sa akin ng mga toxic males is like, oh, bonjing naman yan, parang gano'n. So it's the same mentality na, syempre, and pretty sure like amplified 900 million times for other genders pa as well. Right. Yung isang guest namin na expert here, Philippine women, actually said, pre-colonial times, we actually value the woman, the female. Yes. At tinitignan siya as a leader of certain groups, certain tribes natin and everything. Sila yung talagang tinitignan ng tuwas. Then came colonizers. Yes. And we spent 300 years with one, 50 years with one, and then we were oppressed by the Japanese naman during the war. Diba? So parang, and these are all like, I think they all brought different kinds of flavors. But I think the most significant one was the one that stayed for 300 years. Exactly. Who introduced, I think, certain kinds of cultures and everything. 300 years is very long. long time. We're not even free for 300 years. Hindi pa naging independent ang Philippines. Mas matagal pang
Spain ang Pilipinas kaysa Pilipinas ang Pilipinas. Right. So, do you think that has an effect Yes. to us? Absolutely. And actually, to delve deeper, nung pre-colonial era, Mm. ang Philippines, iba-iba kasing grupo, wala pang Philippines, no? Yeah, wala. Hindi talaga siya Hindi siya Pilipinas pa. Pilipinas. It's an archipelago. Maraming tribes, Yeah. meron na ring kingdoms, Yeah. meron mga sultanates, iba-ibang level ng development ng society. Wow. Pero merong specific cultures sa Philippines before na yung binabanggit natin na tinuturing na mahalaga ang babae, may material basis yon. Kasi at the time, wala pa namang mga DNA test, Wala di ba? pa. Yeah. Ngayon kasi, pag pinapanganak, ipapangalan ang bata sa tatay. Di ba? Kasi ganun yung culture natin. Pero before, dahil wala namang kasiguruhan kung sino nga bang magulang mo, kundi kung kanino ka lumabas. Yeah, tama. Di ba? Ang trace ng lineage ay through women. That makes more sense, Matrilineal actually. ang society before. Halimbawa, anak ka ni Liza. Halimbawa, gano'n ang pagkilala sa'yo. Si Red, anak ng, what's the name of your mother? Lourdes. Lulu. Lourdes, anak ni Lourdes. Ganun yung pagkilala sa'yo. Ang ganda. Yes. Actually, mas totoo siya. Because Yes, diba? doon ka talaga nanggaling. Malay mo, iba yung nakabuntis, diba? We'll never know. Pero, Actually, tama. To that point, di ba? oo. You Pero, can't make sure. Yeah. Yes. Nung panahon na yun, valued talaga ang kababaihan. Ang pagtingin, in fact, sa energy ng feminine ay buhay. Nagsisibol ng panibagong buhay. Priority noon ng mga society, buhayin ang kababaihan. And sa societies na ito, wala pa namang Christianity noon. Yeah, wala pa. Ang religion natin noon, nag-ascribe din sa same culture. So, ang lupa, buhay, ang environment, ang nature, buhay. So, it was naturally women who held spiritual roles. And, nung time na yon, would you believe, ang mga spiritual leaders, ang tawag sa kanila, babaylan, in other regions, Catalonan, Asog, sila ay kababaihan. Some of them also, pinanganak silang lalaki, pero nag-transition sila, kinilala sila bilang babae ng society. So what we would call... That is amazing. Oh, diba, my. tatawagin natin ngayon na trans women, pero syempre anachronistic yon. They wouldn't call themselves trans Yeah, of women. course, yeah. Pero babae ang turing, nakasuot sila ng damit na pambabae, pwede silang mag-asawa ng lalaki, and they take on spiritual roles, which was considered feminine. That is pre-colonial Philippines. That is pre-colonial Philippines. Napaka-progressive And natin. nung panahon na dumating yung Spain, di ba ang justification nila, papalitan natin, spread natin yung Christianity. Yeah. Di ba, sword and cross, parang ganun yung argument nila. Kung isusupplant mo yung isang religion, sino unang titirahin mo? Di ba, yung religious leaders who happen to be the babaylan na Catalonan, yung kababaihan, and what we would call today transgender women. Yes. So, ito yung demonize. Tinawag silang mga witches. Yung term na bayot in Bisaya, ito yung tinawag nila sa mga babaylan na pumunta sa bundok dahil nga nag-a-assail na yung Spain. So, tinawag nilang bayot, ang meaning nila then, at the time, ay coward. Pero actually, even historical documents show na hindi duwag ang mga babaylan na ito. Sila yung nag-lead ng mga uprisings laban sa Spain. Halimbawa na si Babaylan Tamblot. That's totoong nangyari to hindi to some fictional thing. Oo, hindi natin to inimbento. Pinulot ko lang sa ere ngayon para maikwento. That's so, sobrang na mind-boggling yun or like parang mind-opening, I would say. That's such a great piece of history na I feel like we should really talk about. We don't talk about pre-colonial Philippines that much. Like naalala ko yung high school education ko, it was Lapu-Lapu and then sunod Ras Rizal. Alam mo yun, parang hindi nila alam, there's 300 years between that, di ba? That nangyari yun. So parang ang hirap isipin kung ano talagang ang supposedly Pilipino, no? Wala nga silang pangalan kasi dati and everything. So apparently, we are tawag doon a matriarchy to the point na nagta-transition ang mga lalaki to gain power. So I guess nung dumating yung mga they attack the leaders, na empower ngayon ang patriarchy because that's what they are, di ba? Oo. In fact, to be specific, yung culture na yon, dala kasi siya ng feudalism. I see, yeah. Kasi feudal kasi yung Spain at the time. Yes. Ginawa rin na lang feudal ang Philippines. So dala rin ang culture ng feudalism na may stress na talaga sa patriarchal values,
lalaki yung leader ng pamilya, leader ng lipunan, Yeah. leader everywhere. At Tas yung babae, parang sabay-sabay ano sila lang. lahat na colonizer na naglalabas ng nagpapataasan ng ihi at kung sinong Oo. parte ng Asia ang ma-colonize sila and Oo. everything. Yeah. So actually, ang reflection doon, di ba? Totoo na relatively mas progressive. We're not saying na utopian ang Oo nga, hindi naman. archipelago Oo. noon. Pero nung na-introduce itong feudalism ng Spain, so merong actually economic underpinnings ng politics and culture na Yeah. meron tayo ngayon. Hanggang sa kasalukuyan. Many years. Diba? Centuries after That's that such a happened. great way to understand our culture. Kasi I think yung mga traits na yan, we still have it eh. Because it's in our genes eh. Diba? So may ano yan. So, nagkakaroon tayo ngayon ng parang struggle because kumbaga parang 300 years yan tinanggal sa sistema natin. Tapos ngayon, we're trying to like understand it again. Ano ang pinakamahirap when you're trying to educate people about SOGI, LGBT? Well, yung isang challenge talaga ay napakalaganap na ng misinformation. Okay. And it's happening systemically. Ibig sabihin, hindi lang simpleng chismis na kumalat. Yes. There seems to be a concerted effort, including from people in power. Oh, you feel it's deliberate. Yes. Okay. And in fact, tinitrace natin ngayon, di ba, saan Kaya nang trace, gagaling yung pera man lang para magpakalat ng ganoong balita. There seems to be an international lobby. So even from other organizations globally, papasok dito sa Philippines para ipakalat yung misinformation, including on laws na supposedly very necessary and life-saving, kagaya na ng SOGI. What are like damaging misinformation na kumakalat? Anong like is there a specific example kaya? Yeah. Una, yung pinapakalat ngayon na, sige, merong LGBT, pero you can be redeemed. Nung nasa hearing kami ng SOGI as Equality Bill, kasi parati akong nandoon sa hearings na ito para maging resource person, tinatanong parati, paulit-ulit sa lahat ng hearings, na ikaw ba ay sige, sabihin natin na merong LGBT, pero di ba ikaw ay isang Christian, so dapat kilalanin mo na pwede kang maging redeemed. So di ba sa SOGI Equality Bill, at i-explain natin ito ng mas malalim, nagde-define siya kung ano ang discrimination at kung ano ang parusa. So naturally, i-define mo din ano yung LGBT. Tama. Gusto nilang idagdag, may LGBT, tas di ko alam kung gusto na isingit R, mga redeemed. So mga dati raw na LGBT na nakita ang Diyos. Parang ganun yung This is a Senate hearing? congressional hearing. Oo. So lawmakers pa rin. This kahit is, papaano. lawmakers ito. Oo. Imposible na mga ignorante lang talaga. Talagang may deliberate effort. Isa pa po na tinatanong nila parate, ibig sabihin, in favor kayo sa bestiality? Wow. Diyos ko naman, ano Ang layo naman naman talaga. kinalaman? Oo nga eh. Are you in favor of marrying robots? Wow. Mga wala ng kwenta. Yung mga ganun tanong? Oo. Do you feel like ito yung practical struggle with some of our nominated public servants, no? Kasi minsan mainis ka, ang bobo naman nila. Mas maiisip mo, hindi, matalino tong mga to eh. Kasi Exactly. nandyan nga sila sa position na yan eh. Exactly. Di ba? Ang hirap to sway, lalo na kung elected, voted position, di ba? Parang ang hirap nang mag-sway kung bobo ka, tapos i-sway mo yung isang grupo ng isang probinsya to vote for you. Right. Di ba? Sobrang parang, I don't think, kasi pag sinabi mo kasing bobo, andun ka pa rin sa, parang may excuse ka pa na magkamali kasi tanga ka eh. Pero pag hindi ka bobo, i-acknowledge natin na hindi sila engot. And they are, with their intelligence and education and ability, and very capable ability, they choose to disrupt the progress. Right. And that is just evil. Yun lang yung akin. Right. Diba? Matalino sila. Yeah, Hindi sila mga mangmang. Oo. They are conscious of what they're doing. Let's give them the equal credit and blame. Alam mo, hindi Right. pwedeng parang, kapag nagpagawa ka ng highway, nandiyan yung mukha mo, pero pag may ginawa kang mali, bobo ka bigla, parang, diba, hands off ka, diba? Alam mo yun, sobrang, ang tagal na kasi, nakaka-frustrate. I think there have been guests here na nahapyawan natin yung SOGI bill, and bill pa rin siya. Right.
I think pre-pandemic when I started doing interviews, in a very small scale, I think napag-usapan na agad yung SOGI bill. Ilang years na has passed, SOGI bill na siya. And then before that pa, I think so many lawmakers have already natapos na yung term nila, namatay na sila, Right. and it's still, ano ang main difficulty? Well, now that you asked, ang pinakapangunahin talaga Yeah. ay yung mga Let's dedicate the whole 40 minutes. Of course, no problem at all. Uh, Yung mismong lawmakers natin, mhm. 'di ba? Nag-e-effort talaga ang iilan. Yeah. Iilan lang, 'di ba? Na hadlangan. Mhm. In fact, pwede mong sabihin ginawa na nilang career yung hadlangan yung any kind of Yeah. social and cultural progress sa Pilipinas. Oo. 'Di ba? Ito yung binabanggit ko na nagpapakalat ng misinformation. Yeah. Many of them funded pa kasi we did a study as well with Rappler naman in the past na tiningnan namin ano ba yung mga sources ng misinformation. Pag i-search mo yung SOGI Equality Bill, nakita namin parang pare-parehas yung script. Pare-parehas yung May sinasabi. trend, yeah. Tapos parang kaya mo silang matrace Yeah. na ito ay disinformation network Yeah. from a common source. Yeah. So, it would seem na totoong merong international lobby, mga organizations, specifically faith-based organizations, na pinupondohan itong mga disinformation networks na ito. At kasama nila itong mga nasa kapangyarihan, mga lawmakers natin. But let's also remember, on the ground, totoo nga ba talaga na ayaw ng mga Pinoy sa LGBT? Parang hindi. Based sa surveys natin, it's true na malayo pang kailangan abutin, pero 60% ay in favor. I think we're at diba? one of the progressive ones. Like, we're not like Russia, di ba? Parang hindi naman tayo ganun. I feel like. Oo. So, medyo may contradiction kasi the whole premise is representative ka eh. Yun yung pangalan, di ba, ng mga kongresista. You're a representative. Yes, exactly. But your constituents, the majority of them say, wala namang problema sa LGBT. Yeah. So actually, hindi nila tinutupad ang mandate nila na katawanin ang interes That's a good way of looking at ng it. mga yeah. tao. So that's one. No, yung mga nasa kapangyarihan, I'll extend it. Yes. Hindi lang ito usapan ng mga legislators. Kasi ano ba yung real politics sa Pilipinas? 'Di ba every time magkakaroon ng presidential election, after ng presidential election, lahat ng mga nasa Kongreso at Senado magsisilipatan ng political parties. Of course, yeah. Lahat magiging kapanig ng Pangulo. Yes. Ganun siya, di ba? Kaya nga sinasabi, there's no real political party in the Yes. Philippines. Kasi wala naman talaga So, silang common. ang daming expert talaga nila mag-fence it, talagang Right. ready to go on Exactly. the other side. Yeah. So what are we trying to say? Even yung mga nasa executive, yung chief executive natin, di ba sa Philippines, ang SOGI Equality Bill na 25 years na natin pinupush, it's older, if not as old as many of our viewers Yes. ngayon. Totoo. Ibig sabihin, mula nung pinanganak Yeah. tayo hanggang ngayon, ako rin halos kaedad ko, Yeah. mula pinanganak tayo hanggang ngayon, there could have been a law that says bawal kang ma-discriminate or mabully. Diba? So ngayon, pag sinabi kasi ng ating Pangulo, meron kasi siyang right to certify a specific bill as urgent. Yes. Diba? Nakita natin yan. If we take the current political situation as an example, yung pag-certify sa Maharlika, di ba? Yeah. Ang bilis-bilis. In the past, sa presidency ni Pangulong Duterte, yung Anti-Terrorism Act, ang bilis-bilis. So technically, kung i-certify naman talaga as urgent, ang SOGI Equality Bill, kayang-kaya natin siyang maipasa. It takes like one president to back it. Exactly. And we're done, di ba? Oo. All will follow. Kahit isang buwan, tapos na yan. Yung hindi aabutin ng 25 years. So, dito sa part na to, mag-theorize ng konti. No? Then, it's important to say theorize kasi wala naman akong factual backing ito at baka makasuhan ako ng libel. Pero, I'm thinking, like, tipong, is it because it's not in their interest to approve it? Will they really lose that much? Remote. I don't think so. Walang kawalan. Oo In nga eh. fact, we have everything to gain. Kasi ngayon, meron ng mga pag-aaral na pinapakita. Sa discrimination kasi, halimbawa, merong manggagawa. LGBT siya, qualified siya, mahusay siya. Pero i-reject siya sa trabaho just because LGBT because siya. gender niya. Yeah, okay. Ngayon, naitatala natin na there's around 6% na loss sa GDP
just because of discrimination. Oh, So actually, wow. we're limiting our own potential. We are impacting Diba? it economically na. Economically, oo. So actually, it should be in their 6% interest. is a lot. Diba? Oo. Just because galit ka sa bakla, alam mo yun? Right. Oo. Right. Pero I guess in the same vein, Mm. ang usapan kasi ng LGBT rights, it is a human right. Yeah. It is a democratic right. And like any other democratic right, merong pattern na it seems ayaw siya ibigay ng mga nasa kapangyarihan. Feeling nila may kawalan, may iko-conceive. So it's a personal thing? Hindi lang personal thing, political. Eh. So halimbawa, yung right natin na magkaroon ng nakabubuhay na sahod, Mhm. hanggang ngayon nakapako pa rin. Yeah. Inaabangan natin kung i-veto ba ng Pangulo yung 200 pesos wage hike, yung ating mga calls, halimbawa, para sa pagbababa or price control para sa mga presyo ng bilihin. Yeah. Actually, napaka-urgent na napakamahal na ngayon ng Yeah. mga bilihin. Pwede sanang may gawin. Tama. Pero ayaw siya i-give. Diba? Parang kailangan mo nang lumaban ka. So actually, siguro yun yung third point, no? Doon sa ano ang difficulties natin. Kailangan lalong magkaisa ang LGBT community at ang allies natin Yeah. para ma-pressure itong mga nasa kapangyarihan na, uy, kailangan na natin to. Oo. Kailangan ito ng constituents na bumoto sa'yo. Makikinabang ang taong bayan dito. Makinabang ang taong bayan. Diba? Uunlad ang Pilipinas. Yung reason lang na yun. Yun na yun. Oo. Exactly. Doon pa lang dapat eh. Oo. Yun yung akin eh. Parang I don't think there's much of a loss to do it. So why are they still parang, alam mo yun, being very, very hard-headed about it? Diba? I would sometimes chance upon mga clips, mga hearing, yung mga tinatanong ng mga tao. Hindi mo siya matagalan eh kasi nakaka-irita eh, yung mga tanong. Like yung mention mo kanina, di ba? Parang ganun. And nakikita mo yung frustration ng mga lawmakers trying to pass it. Oo. And nakita mo, oh my God, ito na naman yung tanong na to. Now that you mentioned it, Sir Oh. Red, mabanggit ko lang. Kasi isa ring reason sa mga instance na naglo-lobby tayo sa mga lawmakers, sa tanongin namin, Sir or Ma'am, supportahan niyo naman Oo, yung bill na ito. Merong factor ng political expedience na feeling nila, if they go out and say, I support the SOGI Equality Bill, mawawalan sila ng boto mula sa mga taong simbahan. Yeah. But that is factually untrue, di ba? Oo. As I mentioned, majority na ng Filipinos, okay naman Okay pala. naman, yeah. Also, gusto nating i-contradict yung statement na yon or yung belief na yon na kung religious ka, dapat anti-LGBT ka. Hindi. Oo nga, exactly. Maraming mga faith-based organizations and religious people in support of LGBT rights. In fact, di ba kung sisimplehan lang natin, basahin natin yung Biblia. Sige, sabihin na natin, Biblia yung source, porket majority sa atin ay Catholic naman. Tingin ko si Jesus, kung buhay siya ngayon, siya yung unang magsasabi na dapat magkaroon ng pantay na karapatan para sa lahat, including the LGBT. I doubt Jesus will come down. Sorry, hindi ako masyadong Jesus expert. Pero I doubt Jesus will come down. Like, parang mahal ko lahat. Pero itong mga to, hindi. Wala siyang gagawin. Hindi niya gagawin yun. Exactly. Does that sound like a Jesus to you? Di ba? And even then, kahit you see the late Pope, si Pope Francis, well, it's very open to welcoming the community with open arms, di ba? I'm hoping the next Pope, the American Pope, no, would continue to do so. Malaking impact ba yung ano na to? Yung when Pope said, yun nga, kasi naalala ko pati nag-invite siya ng comedians eh. So parang feeling ko na champion din yung sense of humor kahit papaano. Pero like, yung nagkaroon siya ng parang, inopen up niya yung discourse at least. Or nauna na siyang to put the foot forward na, you know, we accept our ganyan. Nakatulong ba siya? Did you feel it here? Oo. Talaga? Lalo na for Filipinos. Kasi nga, di ba, sobrang laking bagay ng religion sa buhay ng majority ng mga Pinoy. So having a Pope that openly says na kailangan yakapin ang mga LGBT, basbasan, kahit pa hindi man marriage, kung kikilalanin yung same-sex couples, i-recognize pa rin sila. Having a Pope say that, malaking bagay yon sa mga Pinoy. Na doon nila na-realize, oo nga, hindi naman porket God-fearing ako ay kailangan maging LGBT-hating ako. In fact, dapat maging loving ako sa kapwa. Diba? It's supposed to be a religion based on love, diba? Balikan ko lang yung acronym ng LGBTQ. Naglagay kayo ng plus kasi. Yes. Ang plus, recognition lang siya na tuloy-tuloy na umunlad
yung understanding natin. Yeah. In fact, when it first started, yung gay rights movement, ganun lang siya, gay and lesbian. Pero nalaman natin, ay, wait lang, oo nga, may mga kapatid tayo na nakakagusto naman sila, kapwa babae, lalaki. So, bisexual, di ba? Tapos nakita rin natin, wait, actually, yung nag-lead ng Stonewall riots, yung kinikilala bilang first ever Pride March. So, a bit of a backstory. Sa US at the time, noong 1969, 1960s, considered na criminal ang pagko-cross-dress. Oh, wow. Okay. Literal na makukulong ka. So, ang mga gays and lesbians at the time, nagsistay sila sa isang inn, yung Stonewall Inn sa New York. Yun yung naging parang safe haven nila. Natataboy pa rin nila kahit papano ang mga polis na give nyo na sa amin to, ganon. Eventually, naging heated, gusto na mag-crackdown sa kanila, literal na nakipagbakbakan itong mga bading laban sa mga police to uphold their rights. At naging riot siya for several days. Ilan sa mga naging leaders dito, ang term pa nila dati transsexuals. So, kinilala na, ay, pwede naman pala na kahit pinanganak kang lalaki, mag-transition ka to become a woman. Yeah. At same din the other way around. Diba? So, yun, nadagdag ang T. Yeah. And then eventually, may mga tao rin na, gets ko naman, pero parang ayaw ko na bigyan ng label yung sarili ko. Pwede ba? Kaya Diba? cute. So, may queer. And then we started to realize na we have to be comfortable with the fact na we don't know everything yet. Yes. Basta we know na diverse ang kasarian. No. Patuloy siyang umuunlad. So, lagyan na lang muna natin ng plus. Yes. Diba? Yes. To recognize na it's evolving. Diba? Kaya, hindi rin naman natin ini-impose sa mga tao na, oy, kayo, dapat memorize yung lahat ng letter. Kung hindi, cancel. In order, Oo, hindi ganon. Ang mahalaga lang naman, meron tayong pag-unawa. Diba? At willingness to listen kung anong pinagmumulan ng tao. Hindi kailangan na expert ka na para ka lang maging considered na good ally. It's tawag doon, I think, ang hindi naintindihan ng mga tao is that hindi dapat siya tignan as alam natin yung set categories ng pagiging Right. tao. Kasi ako, coming off din kasi sa previous interview ko, I think all humans are unique. And then, when we grow up, we started getting funneled into categories. And then, kung swerte ka, you feel belong sa whatever predetermined category ng tao sa'yo. Diba? Ikaw basketball player, star player ka, okay, ikaw, good G. Pero may mga tao, like, some people, they feel like they don't belong. And kasi, yung belongingness na yun, na out of place ka because you feel like yung categories na sinet ng society sa'yo, hindi ka nag-fit. I think ganun din yung gender, no? Right. I feel like, hindi siya, ito ang 8 choices. Dati nga, Right. 2 choices lang. Oo. I feel like it's a fluid gradient. Hindi siya spectrum siya, kumbaga. Hindi siya kulay, hindi siya, kumbaga, parang pag nakita ka ng color chooser, medyo technology na, hindi lang siya, pili ka ng red, Oo. blue, green, ganyan, light green, ganun. It's more like, para talaga siyang gradient. Oo, spectrum. It's a spectrum, di ba? So, it's nice that we're recognizing na we can't just assume who you are or what you are with just these choices. Right. Diba? And yun yung gusto ko sa Soji because it doesn't just talk about LGBT. Right. May plus. So kasama rin lahat. Diba? Soji, actually lahat may Lahat soji talaga. kahit yung mga straight. Yes. Yes. So, isa rin po yun na misinformation. Yes. Special rights daw ito para sa LGBT. No. That's not true. Oo. Lahat, pati straight, protektado against discrimination sa Yeah. Soji bill. Oo. I think it's such a inassociate na kasi. So parang I think the powers that be that are trying to hinder this progress is trying to create this imagery of a beast na tinatry nilang ipakita sa mga tao and then Right. try to stop it, no? I mean, propaganda, maraming magaling gumawa yan. I mean, we were colonized for 300 years because of it. Diba? So, can we talk about, like, kunwari, yung labels din? I grew up na derogatory pag sinabing bakla. Pag sinabing bakla ka, parang ganun, di ba? Bakla ka eh, ganyan. Di ba? So parang ako di ako bakla. Ganyan klase. Now I feel like the community is taking it back. Right.
And I feel parang ngayon, bakla is not just a derogatory term na ngayon. Talagang it's you're owning up to it and now it's have a positive spin to it. Can you talk about yung progress of that? Yeah. Ang tawag natin doon, reclaiming. Yeah. Kahit naman ako, naabutan ko rin yung period na paglaki, sasabihin kang bakla, parang Oo. ma-anxiety agad ako. Parang reject. Oo, Oo. parang may problema sa akin. Yeah. Pero eventually, nagkaroon din ng politics behind the word na hindi kami takot sabihin na bakla kami. Oo, Yeah. proud kami maging bakla. At walang mali sa pagiging bakla. In fact, that's what pride is all about. Diba? Yeah. Sabihin yon. Kaya natin sinasabi ang pride, it's a protest. Yeah. Diba? Kasi you're going against the grain. Sinasabi mo, ang pagiging bakla ay hindi siya ikinabababa ng isang tao. Tama. Diba? So, same goes for many other terms. In fact, maraming parallels sa movement ng LGBT community at even ng women's movement. Kasi nung unang panahon, kahit yung pagiging babae, di ba, parang sobrang laking insulto din niya. Parang yung feudal era, if we talk about what was instilled in us by Spain, gustong-gusto ng mga tao yung anak nila maging lalaki. Pag ang naging anak nila babae, oh, it's a girl. Sobrang disappointed. Yeah, yeah. 'Di ba? Parang Marami pa mas rin culture na mababang- ganyan, by the way. Exactly. Yeah. Mas mababang nila lang yung pagiging babae. Ganun din sa LGBT. Pero nire-reclaim natin. And even in the law, kaya meron tayong mga batas against abuse in recognition sa struggle na nilunsad ng kababaihan for recognition. In fact, pag sinabi kasi nating we want to eliminate abuse, overwhelmingly, ang victims naman talaga ng abuse, whether that's domestic violence or sexual harassment or any kind of violence, most of the time, babae naman talaga. Yep. So, same goes sa usapan ng SOGI Equality Bill. Ang SOGI Equality Bill para sa lahat, pero it's also a reality na ang overwhelming naman talaga na humaharap ng discrimination, kababaihan at LGBT. Diba? So, going back, no, yung terms na ito, part siya ng pinupush natin at binibigyan ng visibility na ang pagiging bakla ay marangal. Yeah. Same goes for other letters sa LGBT. Lesbian ako and proud. Di ba? Maraming magsasabi ng ganon. And dapat lang. Sobrang ganda nun, honestly, kasi parang you took something and claimed it and now it's such a positive spin to it now. Meron ding isa sa mga issues na pag sinabi nilang a trans man is a man, trans woman is a woman. Can you expound on that? Why is it that way dapat? Well, una sa lahat, magkaiba kasi ang sex at saka gender. Yes. Okay. Pag sex kasi, yung tinutukoy na natin, yung biological features ng isang tao. Okay. Or in other words, sexual characteristics. Oo. So yung sinasabi nila na chromosomes, halimbawa. By the way, ang background ko ay molecular biology. Wow, okay. So inaral ko din ito, yung human development. Yun yung tinutukoy natin sa sex. Yung whether you have a set of XX or XY chromosomes, anong hormones yung nagdo-dominate sa katawan mo, ano yung features na taglay mo eventually paglaki. Pag gender kasi, yung tinutukoy natin doon, yung role na piniplay mo sa lipunan. So, magkaiba ang male-female at man-woman. Gets. Okay. So, ngayon, nakita na natin, also in practice, ibig sabihin hindi lang siya in theory, nakita rin natin na meron naman na talagang mga trans na nabubuhay sa lipunan. They lead completely normal lives. Diba? At kaya rin nila, sabi kasi ng ibang tao, ano lang yun, nasa isip nyo lang eh. Parang, facts don't care about your feelings. Parang ganon. Sige, let's talk about facts. Nakita naman natin, halimbawa, na ang mga tao, kung mag-transition sila medically, magkakaroon talaga sila ng physical features associated dun sa ini-aim nila na sex. So halimbawa, ang isang trans woman, lalo na pag bata pa lang siya mag-take ng hormones, magde-develop talaga siya ng physical characteristics ng babae. Umuunlad na rin ang science natin pagdating sa transition. So halimbawa, yung ari na meron tayo, pwedeng-pwede nang magkaroon ng transition na kahit pinanganak ka with a penis, Tama. ay pwedeng magkaroon tayo ng surgery, magkakaroon ka din ng vagina. The other way around is also possible, Yeah. diba? So, physically, materially, and socially, no, it goes to show na valid sabihin na trans women are women, trans men are men. Do you feel like na
tawag doon, this is being accepted more or rejected more? Yung ano na yan. Well, depends where you ask. Sa Philippines kasi, hindi pa siguro nagte-10 years yung sa Filipino lexicon yung transgender halimbawa. Okay. Medyo bago pa siya Yeah. for many Filipinos. Oo. But the important thing is, at yung hindi natin madedeny, tumataas yung visibility. Dati kasi parang ano ka lang, kung literal na 1 in a million ka lang, perception talaga ng lipunan sa'yo, abnormality ka lang, aberrance Oo ka nga, lang. tama, oo. But now, ang dami na ng mga Dami na eh, trans. oo. Oo. So we're seeing na normalize din yung presence natin. Yeah. And I think necessary step yon towards yung pagkilala na walang mali sa atin. Ito, medyo controversial topic, no? Kapag sinabing normalization, amongst them, we're, di ba, normal. Ganun lang, di ba? And then, ngayon, may parang prevalent na topic na should they be allowed sa sports, sa pageants, mga ganong klase. Because, alam naman natin, sports natin, may categories, di ba? Right. Like, usually separated na men and women. Now, where do these trans men and trans women na that are identified as men and women, where should they fall when they enter sports? Ganun. Sige, maraming layers. Una, dun muna tayo sa pageants. Okay. I am in favor of transgender women joining pageants for women kasi babae sila. Okay. For that simple reason. Okay. Spaces na afforded para sa kababaihan, syempre, dapat welcome din yung transgender women. Di ba? Yun lang, simple. Although, ibang usapan pa kung para sa akin, mapagpalaya ang pageants, yung i-objectify yung kababaihan or i-reduce siya to their physical features. Yeah. Ibang usapan pa yon. Sa sports, ako and kami rin sa Bahaghari, we are in favor of allowing transgender women in women's sports and transgender men in men's sports. Ano yung basis? We understand na totoo naman, merong physical differences sa males and females, especially sa physical output. So, halimbawa, yung katawan pa lang, yung physical makeup, magkaiba. So, naturally, magkaiba yung functions. Sinasabi nila na merong unfair advantage yung transgender women in women's sports. Pero actually, currently, meron na tayong guidelines, even in international bodies, kung paano makakapasok ang transgender na athletes sa isang sport. Halimbawa, if you're a trans woman, kailangan mo na may specific period of time and months na nagtitake ka na ng hormones for your desired sex. At mamimeasure yun sa blood tests para physically ma-measure na yung traits na meron ka ay comparable sa female athletes. In fact, the data shows na ang mga transgender women na athletes na nag-transition na, comparable ang physical capability nila sa other women athletes. So, they don't have that advantage. Yes. Although, ano ba yung ibig sabihin ng advantage? Kasi hindi naman physical size lang. Yeah. 'Di ba? Maybe you can argue that point kung halimbawa sa basketball na advantages naman talaga pag matangkad ka. Pero if you talk about halimbawa artistic gymnastics, mas favorable sa katawan mo na hindi ka malaki. So hindi rin siya automatic na may unfair advantage kaagad ang transgender women. Pangalawa, if we talk about biological advantages, tingnan natin kung sino yung mga Olympic athletes. They're literally superhuman. Si Michael Phelps, di ba? Yung katawan niya talaga, yung advantage niya, hindi lang yung dahil lalaki siya. Yung katawan niya talaga, naka-shape in such a way na minimized yung water resistance pag lumalangoy siya. Superhuman yung size ng lungs niya. Yeah. As in, ano yun, you could argue it's also a biological unfair advantage. Like there are more blessed people than others. Exactly. Yeah. And it's not because of their sex. Yeah. Hindi yung sex yung nag-confer ng unfair advantage. So again, the data shows walang unfair advantage ang transgender women over other female athletes in sports. And pangalawa, there are more bizarre biological things going on already for Sa mga ibang Olympic bagay. level Yeah. athletes. And then no one is batting an eye.
Diba? Ano kasi, tawag doon, I think it's very easy to simplify it. Right. And ang masaklap na sa issue na to, same with all sports. The people that voice out, they're not really privy din sa knowledge kung ano talaga totoong na Exactly. nangyayari Oo. with everything. Like, it's the clear example is kunwari, okay, manood ako ng boxing. Ako, I'm a boxing fan. I've been watching boxing since I was a kid. So, and then, dahil may sikat na laban, ang sikat ngayon si Jake Paul, ang sikat ngayon, sinasabi nila, oh hindi, ano yan, planado yan, di talaga siya marunong mag-boxing. Tapos ako parang hindi mo epeke yung may sinapak ka sa mukha, tapos tulog ka alam mo yun, di ba? So parang yun yung mga, I think, din yung mga things na, it's the same kind of culture that applies to the issues din ngayon, which is kind of like, sobrang terrible din. Okay, sorry, I mean, I would love to talk about this super duper, like marami pa times, but unfortunately, maubusan tayo ng oras. Pero I wanna I wanna ask for your opinion, or parang maybe to help din sa viewers natin. Pride Month ngayon, what's like a good, easy step that everybody can do that would help progress this nation more into accepting the genders? Well, first of all, if we want and we are interested in learning more about what LGBT individuals are going through, yung usapan hinggil sa SOGI Equality Bill, and actually, other issues ng LGBT, hindi lang yung civil rights natin, yung mga gut issues, ina-argue namin sa Bahaghari, LGBT issues are people's issues and people's issues are LGBT issues. So yung pangingialam natin sa usapan ng mababang sahod sa Pilipinas, mataas na presyo ng bilihin, contractualization, di ba? All these issues, the fact na hindi umuusad yung impeachment hearings sa ating bansa, issue yan lahat ng LGBT. Yeah. And the best way to learn more ay lumahok tayo or mag-reach out tayo sa local LGBTQ+ organizations, makipag-alaman tayo kung ano ang kalagayan, and from that, magiging mas informed tayo, di ba, kung paano tayo mag-move forward. Ngayon ay Pride din. Lumahok din tayo sa mga Pride Oo nga, ano yung Pride event? Grabe, ang intense na ngayon. Iba-iba. Well, ngayon, marami ng Pride events nationwide. Yeah. Sa Bahaghari, we are leading a Pride mobilization on June 26. June 26 po ang pinili natin kasi ito ang anniversary, 31st anniversary ng Stonewall Manila. Wow. Ang Stonewall Manila ang first ever Pride March in the Philippines and the Asia Pacific. Oh. Led ito ng Pro-Gay or Progressive Organization of Gays in the Philippines. Sorry, ilang years? 31. 31, ang tagal na pala. Grabe. And might I add, para sa history lang, sa lahat ng manonood natin, first ever Pride March sa Philippines, syempre nananawagan sila na wakasan ng discrimination. Pero anong issue nun? Noong June 26, 1994, issue rin nila nun. Nagkakaroon ng imposition ng VAT, nagkakaroon ng oil price hikes. Wow. Nanguna ang LGBT community sa pagtutol doon. That's great. Diba? So, dapat i-embody rin natin yung spirit na yun today. So, meron tayong Pride March sa June 26. Meron ding Pride Marches all over the country. Halimbawa na sa June 28, for people in NCR, meron sa QC, meron din in other regions of the country. Pero more than Pride, more than a specific Pride date ngayong buwan na ito, tingin natin, even beyond June, kailangan naman talaga maging active tayo for gender equality. So, tuloy-tuloy lang. So, 26 is where? 26, dito lang po sa Manila. Okay. Sige. Alright. Thank you so much. That's been the Medyo Serious Talk Show. We have new episodes airing at One News every Tuesday at 9 p.m. And then, kung wala kang TV tulad ko at the rest of the nation na hindi na nag-TV, go to your phone, your tablet, your PC, sa YouTube, type nyo lang Medyo Serious Talk Show with Red Oliero and you can see all our episodes there. Thank you so much. Happy Pride! Thank you so much. Happy Pride. At palaban din na Pride sa ating lahat.